Malapang noon, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, na magdala na yung banal at sagradong salita at ang bawat isa sa amin, gawin mong karapat-dapat makarinig ng mga banal na salita na dakilang Diyos. Tulungan mo po kami na kami po ay hindi maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, Panginoon. Kayo maglagay ng mga salita mo sa akin, bibig saga ng akin, wala po akong magagawa. At idinadalangin po namin, buksan mo ang aming puso, ang aming mapangunawa. Pagpalain mong bawat isa sa amin at aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak, amin ang mahal sa ating dakilang Diyos. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon at bago natin basahin ang ating pambungad na talata, Philippians chapter 3 verse 18 up to 21. Nais ko muna maminamal magpaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating Diyos, nating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapaabot din po tayo, maminamahal, ng patuloy na pag-alaala sa mga di malilimutang aral natin, beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at nagpapaabot po tayo ng pagbati sa lahat ng ating, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang natin, beloved Pastor, sa lahat ng mga manggagawa sa kanyang banal na ubasan, sa ating mga beloved preacher, beloved workers, sa ating mga beloved instrumentalists, beloved choir members, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Manila, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, purihin po ang ating dakilang Diyos. At minsan pa, maminamahal, buksan po natin ang ating Biblia, Pilipos, Kapitulo 3, tatang 18 hanggang 19. Kindly po sa ating beloved Bible reader. Pilipos, Kapitulo 3, talatang 18 hanggang 19. Sapagkat marami ang magsisilakad na wala siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Amen. 20 hanggang 21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan na kanyang kaluwalhatian, gayon ayon sa paggawa ng maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating the enemies of the cross. The enemies of the cross. Alam niyo po ba, mga minamahal, sa lahat po ng mga nakaranas ng kamatayan, sa lahat po, mga minamahal, ng nakaranas ng kamatayan dito sa sanlibutan, dito sa mundo, kahit mga namatay sa Silya Electrica, mga namatay sa firing squad, namatay na malupit na kamatayan. Ang pinakamalupit na kamatayan, maminamahal, walang iba kundi ang kamatayang sinapit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang pinakamalupit na kamatayan. Ito po'y iginagawad po ng gobyerno ng Roma sa mga gumagawa ng tinatawag na karumal-dumal na krimen. Imbis na dito sa atin, dati meron capital punishment sa atin. Ang pinakaparusa sa capital punishment natin noon ay Silya Electrica o kaya firing squad. Hanggang naging lethal injection, pinakamadali yung lethal injection. Pero noon, maminamahal, ang pinakamalupit na kamatayan noon, yung ikaw ay ipapako sa krus. Kasi ang pagkapako sa krus, maminamahal, mararanasan mo ang unti-unti kang mamamatay. Talagang idadalangin mo, maminamahal, na mamatay ka na sa oras na yon. Imagine, nakapako ka sa krus sa gitna.
na matinding sikat ng araw. Nakapako ang iyong kamay, nakapako ang iyong mga paa. Bukod doon, maminamahal, nandun ka sa isang matinding sikat ng araw mula alas 9 po ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya nga, ang kamatayan ni Kristo sa krus, maminamahal, walang makahigit. Walang makahigit na kamatayan, maminamahal, sa lahat ng mga taong nakaranas ng kamatayan. Mabuti pa ngayong mga kriminal dito sa panahon natin. Si S.C. Garay, lethal injection, injectionan lang, patay na. Para ka lang natulog, tapos patay ka na. Pero napakatindi ng ginawa niyang kasalanan. Samantalang ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, maminamahal, walang kasalanan. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 22, hindi siya nasumpungan ng kasalanan. Walang nagawang kasalanan ang ating pinakamamahal na Panginoon, kundi ang kanyang gawain, mga minamahal, naglilibot, nagpapagaling ng mga karamdaman, nag-aayag ng mga banal na salita ng Diyos, upang ang mga tao po, maminamahal, ay makaalam ng paraan paano sila aakyat sa langit. Pero namatay siya sa isang karumal-dumal na kamatayan, yung tinatawag na pagkapako sa krus. Amen. Kaya nga, maminamahal, dito po sa mga talatang binasa po natin, maminamahal, sinabi ng ating Apostol Pablo, maminamahal, sabi, marami ang mga nagsisilakad na madalas na sinasabi ko na may pag-iyak na sila'y mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahinatnan ay kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga tiyan, at ang kanilang kapurian ay nasa kanilang kahiyan, sapagat nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Pag ikaw pala Kristiyano, maminamahal, hindi naka-mindset sa isip mo ang langit. Hindi mo minimithi, maminamahal, na makarating sa langit. Hindi mo number 1 priority ang paglilingkod sa Diyos. Ang tawag sa iyo, maminamahal, ay Christian. Na ang kanilang mga Diyos ay ang kanilang mga tiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa at hindi ipinag-iisip ang mga bagay na nasa langit. Pag mas priority mo ang hanap buhay, ang trabaho, ang negosyo, pag priority mo, maminamal, ang mga bagay dito sa lupa, ang tawag sa iyo ng Biblia, maminamal, ay Christian. Na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa at hindi iniisip ang mga bagay na ukol sa langit. Sinabi ng banal na kasulatan, pag Kristiyano ka na, kapag anak ka na ng Diyos, sinabi ng Biblia, ang pagkamamayan natin ay sa langit. Buwat doon, hinihintay natin ang ating tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoong Kristo, na siyang magbabago ng ating katawan mula sa pagkamababa upang maging katulad ng kanyang katawan sa kanyang kalulatian ayon sa paggawa na may pasuko niya ang lahat ng mga bagay sa kanya. Ibig sabihin, maminamahal, ipinapaalam sa atin ang ating dakilang Diyos. Sa lahat ng mga Kristiyano, mga minamahal, tandaan nyo, ang pagkamamayan natin ay makalangit. Meron tayong dual citizenship. Unang-una, tayo po ay merong tinatawag na maminamahal na pagkamamayan dito sa lupa at meron din tayong pagkamamayan sa langit. Ikaw ay heavenly citizens. Ang pinaka number 1, maminamahal, na taglay natin, pinaka bukod tangi na taglay nating mga anak ng Diyos, ikaw ay tagalangit. Ikaw ay heavenly citizens. Yung iba, magkaroon lang sila ng green card, nagyayabang sila, American citizen ako. Ako ay Roman citizen. Ako ay
Pag citizenship na sila doon sa isang bansa na maunlad, maganda, pinagyayabang nila. Proud sila. Pero tandaan nyo, maminamal, wala nang pinakamataas, pinaka-importanteng pagiging citizenship, yung ikaw ay magkaroon ng heavenly citizenship. Yung ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Anytime, pagpikit mo dito sa lupa, didilat ka sa langit sa piling ng Diyos. Sa langit, maminamal, ang kalasada ay ginto. Sa langit, ang mga dingding ng mga bahay mo ay puro mahalagang bato. Mga rubies, mga diamante. Lahat ng mga mahalagang bato na nakasulat sa Revelation 21 verse 18 up to 21. Krisolito, yung birilo, parang hindi gaanong pamilyar sa pandinig natin, pero pag nagkaroon ka ng ganito lang kaliit niyan, bilyonaryo ka na dito sa lupa. Pero pagdating mo sa langit, dingding lang ng bahay mo. Pader lang ng bahay mo. Ang pinakamababang uri ng kayamanan doon, ginto. Pero ang ginto doon, kalsada lang. Amen. Kaya nga, lagi sinasabi ng beloved pastor, kung ikaw, Kristiyano ka, mas mahalaga sa iyo ang material, mas mahalaga sa iyo negosyo, mas mahalaga sa iyo ang trabaho. Magpasuri ka sa ospital, baka may ganun ka. Baka may ganun ka. Anong tawag doon sa ganun? Baka ikaw ay naluluwagan ng tornilyo, nalaglagan ng tornilyo. Kasi ang Kristiyano may ganun. Ganun tayo, hindi ganun. Amen? Tandaan nyo, maminamahal, sinabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, then after this, the judgment. Anuin mo, makamtan mo lahat ng kayamanan. Makamtan mo lahat ng mga bagay dito sa lupa. Ngunit, hindi ka naglilingkod sa Diyos, hindi mo pinalagaan ang paglilingkod sa Diyos. Mas priority mo ang kayamanan, ang trabaho, ang negosyo. Mamatay ka. Ni Singkong Duling, wala kang madala. Ni Bitones, wala kang madadala. Kaya mas maganda, yung sabi ng banal na kasulatan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuna mo naman ang kaharian ng Diyos, pag inuna mo naman ang kanyang ang paglilingkod sa Diyos, maminamal, hindi ka naman din pababayaan ng Diyos eh. Sabi, and all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang sa iyo. Naranasan namin yan. Naranasan namin yan, mga minamahal. Sinong mag-aakala dati? Ang blessing namin, 5 piso lang. Blessing namin, 5 piso. Samantala nung nagtatrabaho kami, kinsenas katapusan, may 3,000 kami. Kinsenas katapusan. Tapos pagdating sa pagiging worker, 5 piso lang ang blessing namin. Hindi namin pinanginayangan yun, maminamal dahil nakapokus kami sa langit. Ngayon, mga minamahal, halos lahat yata ng mga manggagawa, may mga sasakyan na sila. Halos lahat ng mga manggagawa, pinagpala na ng ating mahal na Panginoon. Napakaganda na ng kabuhayan. Dati, 5 piso lang ang mga blessing ng mga ngayon. Pinagpala sila ng malapang material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Pero ang importante dyan, maminamahal, hindi importante yung material, dahil iiwan natin yan. Ang importante, maminamahal, yung ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Kaya nakakapagtaka yung mga ibang mga Kristiyano, maminamahal. Bakit? Dahil sa trabaho, dahil sa negosyo, binabaliwala nila ang paglilingkod sa Diyos. Minsan nandito na nga sila, binabaliwala pa eh. Ayaw pang pakinggan ng salita ng Diyos. Pag nandito ka, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, malaking lapastangan sa Diyos yan. Galit ang Diyos sa iyo. Bakit? Yung salita ng Diyos, siya mismo ang Diyos. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Akala nyo, pag hindi nyo pinakikinggan ang preacher nyo, siya ang hindi nyo pinakikinggan. Yung Diyos.
In the beginning was the Word, sabi ng John 1:1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Ang napapakinggan yung salita ng Diyos, ito mismo ang Diyos. Kapag wala kang panahon makinig ng salita ng Diyos, binabaliwala mo pakikinig ng salita ng Diyos, Diyos ang tinatanggihan mo. Kaya sabi ng Revelation 1:3, mapalad ang nakikinig, mapalad ang nagbabasa, mapalad ang sumusunod, sapagkat ang lahat naman nakasulat dito, malapit nang mangyari, mapalad. Hindi sinabing sawing palad. Pag sinabing sawing palad, huwag ka na makinig, umalis ka na. Matulog ka na. Sabi, mapalad ang mga nakikinig, mapalad ang mga nagbabasa, mapalad ang tumutupad. Sa madaling salita, pag hindi ka nakikinig, sawing palad ka. Ikaw na ang pinakasawing palad sa balat ng lupa dahil hindi importante sa iyo ang spiritual na bagay, importante sa iyo ang material. Amen. Kasi sinabi rito, maminamahal, what is this cross of Christ, which some men are sadly said? Ano po, maminamahal, ang tinutukoy dito na krus, na tinutukoy, maminamahal, na sabi ng Biblia, na karamihan sa mga tao ay nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Ito po, maminamahal, yung the suffering of Christ. Minamaliit nila. Binabaliwala nila yung sakripisyong inihandog ng mahal na Panginoon Kristo. Biro mo, saan ka makakita? Para madala ka sa langit, para maligtas ka, para makapiling ka niya sa langit. Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, bumaba. Bumaba siya, nagkatawang tao. Inako niya ang kasalanan mo, inako niya ang kasalanan ko, inako niya lahat ng kasalanan natin para lamang makapiling tayo sa langit. Saan ka makakita ng ganyan? Samantalang kung ikaw, pupunta ka sa ibang bansa, punta ka sa Amerika, pupunta ka sa ibang bansa, sinong mga presidente doon ang magpapakamatay para daling ka doon sa bansa niya? Sinong presidente ang kilala nyo na para makarating ka sa bansa niya, siya ang mamamatay para sa iyo, magsasakripisyo siya para makapunta ka sa bansa niya? Hindi, wala kang makikita. Sa halip, ikaw ang kailangang magpursige, asikasuhin mo ang passport mo, dahil kailangan magkaroon ka ng visa, lahat ng mga requirements, asikasuhin mo para makarating ka doon sa bansa niya, doon sa lugar na gusto mong puntahan. Pero ang Diyos, maminamahal, siya na ang gumawa ng paraan para makarating ka sa langit. Amen. Sinabi rito, maminamahal, namatay siya. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Just the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Sabi na Isaiah 53 verse 5. Siya'y nabugbog ng dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay nasugatan ng dahil sa ating mga pagsalangsang. The chastisement of our peace was upon him. Ang parusa na dapat sa atin ay ipinataw sa kanya, at dahil sa kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. Saan ka makakakita ng ganyan? Samantalang kung ikaw pupunta sa ibang bansa, ikaw ang gagawa ng paraan para makarating ka sa ibang bansa. Asikasuhin mo yung passport mo, asikasuhin mo yung mga papeles mo, birth certificate mo, talagang magtsatsaga ka, makita, hindi gusto makarating sa ibang bansa eh. Saan ka nakakita ng presidente ng ibang bansa na pupuntahan mo na siya ang magsasakripisyo para daling ka sa bansa niya? Pero ang ating mahal na Panginoon Diyos, ginawa niya ang sakripisyo, namatay siya sa krus para madala tayo sa langit. Amen. He was wounded. Sabi, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Dahil sa ating mga kasalanan, mga minamahal, siya'y namatay. Sabi rito sa Roma, Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 10, basahin po natin. Sabi rito, He became our substitute. He became our substitute.
Ngayon, ang hiningi lang ng Diyos, hindi mo na kinakailang magpakamatay para sa Kanya. Pero siya, nagpakamatay siya para sa atin. Pero tayo ngayon naglilingkod sa Diyos, hindi niya hiniling na magpakamatay ka para sa Kanya. Ang hinihiling niya, makinig ka ng Kanyang banal na salita. Amen? Ito lang yung paraan ng Diyos para maipahayag mo ang pagpapasalamat mo sa Kanya. Pag nakikita ka ng Kristiyano, walang ganang makinig ng salita ng Diyos, walang utang na loob yan. Walang utang na loob yan. Hindi niya iniisip yung sakripisyo ng malapangno, kaya siya pupunta sa langit para makarating, kaya nagsakripisyo malapangno para makarating siya sa langit. Hindi niya iniisip yun. Ang iniisip niya yung sarili niya lang. Pero kung tayo po'y marunong tumanaw ng utang na loob sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, paglingkuran mo siya. Ibigin mo siya. Pakinggan mo ang kanyang banal na salita. Wala nang pinakamasamang tao sa balat ng lupa, kundi ang mga taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Wala nang pinakamasamang tao sa balat ng lupa, kundi ang mga taong walang panahong makinig ng salita ng Diyos. Kasi sinabi ng Proverbs 28 verse 9, pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, ang panalangin mo magiging karumal-dumal. Kahit magdasal ka mula sa pintuan hanggang doon sa altar, lumakad ka ng paluhod. Tignan nyo sa ating kinagis ng reliyon. Para lang pakinggan sila ng Diyos mula sa pinto, lalakad ng paluhod hanggang doon sa altar, tapos lahat ng mga estatwa, ipupunas yung kanyang panyo, ipupunas sa mukha niya para pakinggan lang sila ng salita, pakinggan lang sila ng Diyos sa dasal nila. Ang tanong, dininig ba? Walang pinakinggan ang Diyos. Amen? Pero tayo, maminamahal, ang gagawin mo lang bilang pagpapasalamat mo sa ating mahal na Panginoon, pakinggan mo ang kanyang banal na salita. Kasi sa pamagitan ng salita ng Diyos, maipakikita mo ang iyong pagtanaw ng utang na loob, ang pagmamahal mo sa Kanya. Kasi habang pinakikinggan mo ang kanyang banal na salita, sabi ng Biblia, ang Diyos ang pinapapasok mo sa puso mo. Kasi yung salita na yan, siya mismo yan. Pinapapasok mo ang Diyos sa puso mo habang pinakikinggan mo ang kanyang banal na salita. Pero pag hindi mo pinakikinggan ang kanyang banal na salita, pati dasal mo nagiging karumal-dumal. Magiging karumal-dumal kahit anong gawin mo. May sakit ka, manalangin ka, hindi ka pakinggan ng Diyos. Kahit anong sakripisyong gawin mo, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Bakit? Nasa Proverbs 28 verse 9, ang hindi pakikinig ng salita ng Diyos, ang kanyang dasal magiging karumal-dumal. Magiging karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin ng karumal-dumal, pag nakakita kayo ng isang pagkain na nakakaduwal, karumal-dumal ang tawag dyan, yung pag may nakita ka isang bagay, nasusuka ka. Ganon ang tingin sa iyo ng Diyos pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Lalapit ka pa lang sa Kanya, masusuka na siya. Nasa Proverbs 28 verse 9, ang hindi pakikinig ng salita ng Diyos, ang dasal niya magiging karumal-dumal. Basahin natin kindly, ito munang Roma 5:8. Saka dito sa Proverbs 28 verse 9. Dito po sa Roma chapter 5 verse 8 up to 10. Datapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Okay na, Isaias. Ayon sa Proverbs na. 28:9. Proverbs 28 verse 9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Amen. 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 Kami, mga minamahal, hindi sa pagmamalaki. Pag nakinig kami ng Word of God, sinasabi pa lang ng preacher, alam na namin kung saan mabubuklat. Pero nakikinig pa rin kami. Pero mo sa loob ng ilang taon kami nagbabasa ng Biblia, ilang taon kaming, kita nyo yung Bible ko, siguro nakasampung bili na ako ng Biblia. Binabanggit niya pa lang yung talata, alam ko na kung ano yung sinasabi, pero nagbubuklat pa rin ako ng Biblia, sinusundan ko pa rin yung mga preachers. Nagte-take note pa rin ako kasi meron akong mapapakinggan dyan na hindi ko alam. Amen. Kaya kapag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, wala nang pinakamayabang sa lahat ng tao, kundi mga taong walang panahong makinig ng salita ng Diyos.
ang Diyos ang tinatanggihan mo. Galit ang Diyos. Kasi sabi rito, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Si Kristo'y namatay dahil sa atin. Namatay siya ng dahil sa atin. Yan ang dahilan kung bakit, mga minamahal, meron tayong ipinagdiriwang na mahal na araw. Meron ipinagdiriwang. Pero actually, hindi naman tayo dapat magdiwang yan dahil para sa atin, mga anak ng Diyos, ang bawat araw ay mahal sa atin. Araw-araw, mahal na araw sa atin. Araw-araw, Pasko sa atin. Hindi lang December 25. Hindi lang April o May, maminamahal ang mahal na araw. Sa atin, araw-araw, mahal na araw sa atin sapagkat lagi nating ginugunita ang pagmamahal ng malapang na namatay siya sa krus nang dahil sa ating mga kasalanan. Ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay nang dahil sa atin. Amen. Ang sabi rito, why are some men become the enemies of this cross of Christ? Bakit may mga ibang tao nagiging kaaway ng krus ni Kristo? Bakit? Sabi rito, mga minamahal, sa unang Korinto, basahin natin unang Korinto 1:18, talo ng 23 hanggang 24, sabi, who oppose the doctrine of the cross? Who oppose? Ibig sabihin, mga minamahal, sinasansala nila ang turo ng ating malapanunan sa pamagitan lamang ng kamatayan ni Kristo sa krus. Sumampalataya tayo sa Kanya para magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pero ang tanong dito, who oppose the doctrine of the cross? Sino nag-o-oppose? Yung ating tinagis ng reliyon. Pero mo pag mahal na araw, pag ganitong araw ng patay, pumunta kayo sa sementeryo, ang daming mga pare. O asan na yung mga namatay mong nanay, namatay mong mga kamag-anak. Kukontratay mo na yan. Pwede pong pabasbasan yung nanay ko para mapunta sa langit. Anong gusto mo, espesyal o ordinary? Ginawa pang siopaw, may espesyal, may ordinary. Pag espesyal, maraming dasal, tapos maraming mga wisik para daw mapunta na sa langit. Sabi nung isa, Brad, paano gagawin para madaling mapunta sa langit yung nanay ko? Magbenta ka ng kalabaw, magbayad ka ng marami para mapunta diretso sa langit yung nanay mo. Ganun sila. Pero kung tutuusin, mga minamahal, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Nakatakda sa taong mamatay, pagkatapos nito'y paghukom. Pag ikaw ay namatay, kahit sabi nga ni Dr. Jose Rizal, nabasa niya ang Biblia, o kahit ang buong dagat ng Pasipiko gawing bendita at idilig sa patay, hindi na sila maliligtas. Kaya nagalit yung mga pare, pinayiring squad, si Dr. Jose Rizal, kasi isa sa mga libro niyang ginawa, nakasulat doon, na kahit ang buong dagat ng Pasipiko gawing bendita at ididilig sa mga namamatay, hindi na yan aakyat sa langit. Bakit nauso ang bendita? Bakit nauso, maminamal, ang panalangin sa patay? Nung ginagawa ang St. Peter Basilica, nangailangan ang kinagisnan nating simbahan ng malaking halaga. Dahil Basilica yun, napakalaking simbahan. Worth billion of dollars ang pangangailangan. Nakaisip yung kura paroko doon, sabi niya, ang gagawin natin ganito. Ituturo natin sa mga taong magsisimba na ang sinumang magpapadasal ng espesyal, madaling mapunta sa langit ang kanilang mga kamag-anak. Kaya mga minamahal, bumuhos ang pera sa simbahan. Yan ay panahon ni Martin Luther. Nung nabasa ni Martin Luther, maminamal yung Biblia, nagbabasa siya habang nakatalukbong yung ulo niya ng kumot. Pari siya eh. Si Martin Luther, dating pari yan eh. Nababasa niya sa Biblia, hindi pala totoo yun. Nabasa niya, hindi totoo, kaya nagkaroon ng protestante, nagprotesta. Nilagay ni Martin Luther sa mga simbahan noong panahon na yung mga 1523, mga ganong panahon na yon. Nilagay niya, nasabi, kapag ang tao'y namatay, kahit anong padasal, hindi na makapagliligtas.
habang nabubuhay ka, habang malakas ka, habang may hininga ka, maglingkod ka sa ating mahal na Panginoon. For it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Kahit gawin mong bindita lahat ng mga dagat, mga minamahal, ipabindisyon mo sa pari, hindi na sila maliligtas. Pag namatay kang makasalanan, wala ka ng chance. Kaya kailangan habang nabubuhay ka, habang malakas ka, maglingkod ka sa Diyos. Ngayon mo ibigay ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, why are some men become the enemies of the cross of Christ? Bakit sila nagiging kaaway ng cross ni Kristo? Kasi nagtuturo sila ng ibang paniniwala na ang tao maliligtas pagkamatay. Pagkamatay. Ang kaligtasan dapat tinatamo mo yan habang nabubuhay ka, maglingkod ka sa Diyos. May mga Kristiyanong ligtas na. May mga Kristiyanong naglilingkod na sa Diyos. May mga Kristiyanong anytime mamatay, pagpikit nila dito sa lupa, pagdilat sana nila sa langit, pero binabaliwala. Saan ka makakita? Mga Kristiyanong tagapagmana ng buhay na walang hanggan, ipagpapalit nila yung kanilang kaligtasan sa mga kayamanan dito sa lupa, sa mga trabaho. Hindi masamang magtrabaho, mga minamahal. Tandaan nyo, hindi masamang magtrabaho. Pero kaya tayo nagtatrabaho habang hinihintay natin na tayo pumaroon sa langit para hindi tayo mamatay ng gutom. Parang katulad yan ng mga Israelita nung umalis sila doon sa Egyptian, sa Egypt, sa Egypto. Habang naglalakbay sila, dapat 40 days, nandun na sila sa land of Canaan. Yung tinatawag na the land of milk and honey. Isang lugar na napakaganda. Nandun na mga magagandang halaman, nandun na malalaking ubas, naroon na minamahal mga tahanan, hindi na sila magtatayo ng bahay, hindi na sila magtatanim para kumain. Pagdating dito sa tinatawag na Kanaan, mararanasan nila ang kaginawaan ay pinangako ng Diyos. Habang naglalakbay sila, dapat 40 days lang nandun na sila sa tinatawag na Kanaan. Ang mga Kristiyano bang naglalakbay, yung iba napasama doon sa mga nadaanan nilang mga sanlibutan. Yung iba, gumaya sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi habang naglalakbay sila 40 days, dapat 40 days eh. May nakasaluma nila na sumasamba sa Diyos-Diyosan, sumamba na rin sila sa Diyos-Diyosan. May mga nakasalumuha silang mga materialistic na mga tao, naging materialistic na rin sila. May mga nakasama sila, mga minamahal, na hindi mahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Ang mahalaga yung kalayawan ng mundo, kalayawan ng sanlibutan, na pagaya na rin ng mga Kristiyano. Imagine 3 million ang naglalakbay from Canaan, from Egypt to Canaan. Nakarating lang, maminamal na 3 million, 2 tao lang. Si Joshua at si Caleb. 3 million sila. Yung 18 years old pababa, yan yung mga ipinanganak na sa ilang kasi may mga asawa sila habang naglalakbay. At dapat 40 days, nandun na sila sa Kanaan. Dahil sa kakareklamo nila, 7 beses sila nagreklamo. Nagreklamo sila sa leader nila. Yan ang pinaka-number 1 kasalanan ng mga Kristiyano. Yung murmuring concerning leaders. Ayaw nila kay Moses. Ganun, minsan may mga ganun mga Kristiyano, talagang nagmumukmuk ang kalooban nila pag nagsasalita na yung preacher. Ayaw nila ng preacher concerning their preachers. Concerning their journey, yung kanilang paglalakbay. Concerning their food, yun yung mga pinireklamo nila. Concerning their enemies, yung mga kaaway nila. Concerning their life, yung wala silang kaligayahan, kundi maglakbay at magpunta sa Kanaan. Yun ang mga nirereklamo nila. Kaya sa galit ng Diyos, imbis na 40 days, nandun na sila sa Kanaan, naging 40 years. At imbis na sila'y makarating doon sa tinatawag na Kanaan, ang nakarating 2 lang. Kasama yung mga 18 years old pababa na doon na ipinanganak sa ilang. Hindi, wala pa sila sa ito noon, mga ipinanganak doon sa ilang habang naglalakbay sila. Imagine, 40 days naging 40 years. Kaya sa ating mga minamahal, isinulat ang mga bagay na yan para maging aral, para maging halimbawa sa atin, para wag tayong tumulad sa kanila. Amen?
Dapat tayo mga mananampalataya, maminamahal, maging kayamanan natin ang paglilingkod sa Diyos. Hindi masama magtrabaho, hindi masama maminamahal mag-aral, pero huwag mong gawing priority. Gawin mong secondary. Hindi masama yan. Habang naghihintay ka sa pagbabalik naman, magtrabaho ka, mag-aral ka, hindi masama yan. Pero huwag mong gawing priority. Pag ginawa mong priority yan, lalong mawawala sa iyo ang kaligtasan. Mawawala ka sa Diyos. At pag namatay ka, nising kong duling na pinaghirapan mo, kahit mga medalya mo, hindi mo madala sa langit. O hindi mo madala kung saan ka puparoon. Wala kang madadala ito nising kong duling. Pero pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, lahat ng bagay idadagdag sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maraming mga Kristiyano hindi naiintindihan yan. Hindi nila naiintindihan na lahat ng bagay idadagdag sa kanila. Biro mo, saka makakita ng mga Kristiyano naghihintay na lang ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Anytime babalik ang mahal na Panginoon. Pero pag mayroong importanteng gagawin, absent. Pag mayroong mga gagawing importante sa trabaho, sa school, absent. Doon mo makikita kung ano ang priority mo, kung ano yung mahalaga sa iyo, doon makikita. Dapat, mga minamahal, number one priority ng tunay na mga anak ng Diyos ay ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Sabi rito, what are the marks of the enemies of the cross? Ano po yung mga tanda? Ano ba ang mga tanda ng mga nagiging kaaway na tayo ng krus ni Kristo? Ano yung mga tanda na yan? Unang-una sabi rito, Those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift, and they shall be pulled away. Yung nakaranas na sila ng mga pagpapala galing sa Diyos, gumaling sila. Dati silang lipos ng karamdaman, dating miserable ang buhay nila. Dati mga minamaw, wala silang kapayapaan, wala silang kagalakan. Natagpuan nila ang mahal na Panginoon. Wala nang pinakamalaga para sa kanila kundi ang mahal na Panginoon. Pero sabi rito, at saka naiwalay. Dumating yung mga tukso ng sanlibutan, dumating, maminamal, yung mga tinatawag na opportunities ng sanlibutan, nawala sila sa paglilingkod sa Diyos. Yan po yung mga tinutukoy na nagiging enemies. Nagiging enemies of Christ. Hindi natin alam, nagiging kaaway tayo ng krus ni Kristo. Amen? Sabi rito, basahin natin Hebrew chapter 6, verse 4 up to 6. Tayo po, mga minamahal, na minsan naliwanagan, napatunayan natin napakalaga ng paglilingkod sa Diyos, at saka tayo naiwalay, nagiging kaaway tayo ng krus ni Kristo. Basahin natin. Hebrew 6, 4 up to 6. Dito po sa Hebrew Kapitulo 6, talatang 4 hanggang 6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuti salita ng Diyos at ng makapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapako muli sa kanilang sarili ang anak ng Diyos na inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Amen. 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 Ang epekto pala rito sa ating dakilang Diyos maminamahal, inilalagay muli natin siya sa hayag na kahihiyan. Yung pagkatapos natin siya makilala, pagkatapos na tayo po'y tumanggap ng mga sabi rito, mga nakalasap ng kaloob galing sa langit, gumaling tayo sa karamdaman, binago tayo ng mahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng kagalakan, nagkaroon tayo ng kapayapaan, nagkaroon tayo ng kaligtasan, sabi nakalasap ng mga kaloob galing sa kalangitan at saka naiwalay. Sa tagal ng paglilingkod natin sa Diyos, medyo nawili tayo sa mga bagay sa sanlibutan. Sabi ng Biblia, at saka sila nahiwalay. Sabi po rito sa Diyos, ay hindi na sila maaring baguhin pa sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ipinapako muli natin ang mahal na Panginoon kapag ganun pala na once upon a time, mahalaga na sa iyo ang kaligtasan, biglang
Ayaw mo na naman ng kaligtasan. Naging priority mo na naman ang pag-aaral, negosyo, trabaho, naging priority mo na naman yan. Parang ipinapako mo na muli si Kristo sa krus. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamal, wala ng hain na nanatitira pa. Kaya habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, maminamahal, gawin yung number 1 priority. Buti nga kayo, tuwing gawain lang natin gagawin, priority ang gawain ng Diyos. Kami, mula nung ako yung nakakilala sa Malapang 17 years old lang ako, iniwan ko kagad ang trabaho ko. Iniwan ko, ang nanay, ang magulang ko, iniwan ko, binata pa ako noon. Iniwan ko yung trabaho ko para sa akin. Iniisip ko bukas, malalangit na ako, bukas mapunta na ako sa langit. Yun na naka-mindset sa akin. Buong buhay ko noon, talagang naranasan ko dito, walang makain. Ang blessing namin, 5 pesos, 2 piso pambiling tinapay, 2 piso pambiling sabon, yung piso tithes and love offering. Ang tagal na panahon, ganun ang buhay namin. Pero hindi ko inisip yun. Ang inisip namin, kami tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya napakapalad nyo nga, maminamahal, tuwing gawain lang natin pahalagaan ng gawain. Tignan nyo yung simbahan na walang kaligtasan. Kahit balik-baliktarin mo ang mundo, kahit basahin mo ang Biblia from cover to cover, nakita nyo yung mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kahit anong gawin yan, kahit doon na tumira yan, walang kaligtasan yan. Walang kaligtasan, pero nakita nyo kanilang sakripisyo. 4 na beses talagang nagsisikap. Akala nila akyat sila sa langit. Talagang pag nasara yung pinto, sarado na. Dito hindi natin sinasara yung pinto. Doon pag sarado na yung pinto, talagang para lang makarinig sila, tinatapat yung tenga doon sa pintuan. Pag nakarinig na ng palakpakan, papalakpak na rin sila kahit palakpak na lang na napapakinggan nila. Pero dito, hindi natin sinasara yung pinto, hindi natin sinasara yung gate. Anumang oras, mga minamahal, handa tayong papasukin para mapabuti natin ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sasabihin ko sa inyo, mga minamahal, kahit balik-baliktarin nyo ang Biblia, kahit sinong mga scholars ang magbabasa ng Biblia, kahit sinong mga lingkod ng Diyos ang magbabasa ng Biblia, ipapaliwanag sa inyo, hindi pwedeng pumasok sa langit yan. Saka makakita ng papasok sa langit, tapos si Kristo gagawin mong tao. Sabi, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Yung may-ari ng langit, palalayasin mo sa langit para kayo ang pumasok. Sinong gagawa nun? Palalayasin yung may-ari ng langit, yung gumawa ng langit, para makapasok kayo. Si Kristo, tao, pero kayo, yung leader nila, anghel, mataas pa kay Kristo. Tandaan nyo, mga minamahal, dapat higitan pa natin ang pananampalataya natin sa kanila. Sila 4 na beses sa isang linggo ang pagsamba. Pero makita nyo, napakalaga ng pagsamba sa kanila kahit imposibleng pumasok sa langit. Imposible. Bakit? Mismong yung may-ari ng langit, ayaw nilang papasukin eh. Halimbawa, ikaw may-ari ng bahay, tapos may nakitira sa'yo, ayaw kong papasukin, di palabasin mo lang siya. Lumabas ka ng pambira, pinatira lang kita sa bahay ko, aangkinin mo na. Ganon, mga minamahal, pag hindi ka naniwala na si Kristo ay Diyos, pinalalayas mo si Kristo sa langit para makapasok kayo. Sa Biblia, walang ibang Diyos, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, sa sukat ikaligtas ng lahat ng tao, kundi ang makapangyariang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Basahin nyo sa Biblia, walang ibang pinakikilalang Diyos from cover to cover, kundi si Kristo. At si Kristo, hindi ribultong may mga balbas. May bigote, hindi ganun. Hindi yan si Kristo. Ribulto yan. Pag ang paniwala mo kay Kristo, may bigote, may balbas, sasamba ka ron, lulod ka ron, wala ka rin kaligtasan. Kahit sabi mo si Kristo, sinasamba mo. Si Kristo ay nasa langit. God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu, sabi ng banal na kasulatan. Kaya yan po ang sabi ng Biblia, sino ang mga taong nagiging kaaway ng krus ni Kristo? Yung mga taong, mga minamahal, minsan na naliwanagan, ngunit umalis.
Once upon a time, naging Kristiyano. Once upon a time, mainit na naglingkod sa Diyos, tapos nagpabaya. Ayaw nang maglingkod sa Diyos. Hindi na sila makapapasok sa kaharian ng langit. Pangalawa, sabi rito, those Christian whose God is their belly. Yun daw mga Kristiyanong ang Diyos ay ang kanilang tiyan. Ano ibig sabihin ng ang Diyos ay ang kanilang tiyan? Ang priority nila yung tiyan. Hindi baling huwag makadalo, basta makapagtrabaho lang. Kasi pag hindi nagtrabaho, walang makakain, walang sweldo. Sabi ng Biblia, maminamahal, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tignan nyo sa Egypto, 40 years naglakbay sila sa Egypto, walang makain. Walang alaman doon ng pwedeng kainin, walang tubig. Disyerto for 40 years naglakbay sila. Ang mga Kristiyano maminamahal galing sa Egypt, naglakbay from Egypt to Canaan. Imbis na 40 days, naging 40 years. Sa 40 years, walang makain sa disyerto, mga minamahal, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pag gusto nila kumain ng karne, bumababa ang mga ibon, bumababa doon sa kalang kampamento para may pagkain sila. At pag umaga, maminamahal, yung pong mana, yung ilang, yung mana from heaven, yung mga hamog, babagsak sa kanilang kampamento, yung mga hamog, pag niluto nila, nagiging masarap na tinapay. Yun ang pagkain nila for almost 40 years. Sabi, mana from heaven, at saka yung pugo, maminamahal, araw-araw kumakain sila ng karne, kumakain sila ng tinapay galing sa langit. For 40 years, hindi sila pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Pag sila'y umiyak, nanalangin, naglalabas ng tubig ang Diyos, mga minamahal, sa mga bato. Lumabas ang masaganang tubig sa bato, maminamahal, para makainom sila. Amen? Kung nangyari yan noon, maminamahal, sa atin hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yun, 40 years. Tayo, ilang linggo ka lang naman, kung sakaling magkaroon ka ng ganung wala ka makain, hindi matatagal ng buwan yan. Amen? Hindi ka naman magugutom ng ganung katagal dahil meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Ang sabi rito, maminamahal, sa mga taong ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga tiyan. Sabi rito, mag-ingat kayo, baka ito'y maging silo. Lucas 21, verse 34 up to 36. Basahin po natin ang talata. Lucas chapter 21, verse 34 up to 36. Datapat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang iyong mga puso sa katakawan at sa kalasangan at sa mapagsusumakit ukol sa buhay na ito. Dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Sapagat kayong darating sa kanilang lahat, nananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin nyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. 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 Idugtog natin ulit talata. Sa Lucas, Kapitulo 17, talatang 34 hanggang, dagdag po natin, Lucas 17. Dito po sa Lucas, Kapitulo 17, talatang 34 hanggang 37. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang sa isang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae. Kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Papasabukid ang dalawang lalaki. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. At 37, pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan, Panginoon? At sinabi sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Amen. Amen. Tandaan nyo yan, maminamahal. Tignan nyo, sabi ng Biblia, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka malugmok ang inyong puso sa katakawan. Ibig sabihin ng katakawan, yung pagiging materialistic. Mag-ingat kayo, baka ang inyong puso malugmok sa katakawan, sa kalasingan.
sa kalasingan, katulad ng mga ginagawa ng mga sanlibutan, pagpapakalasing, pagsusumakit ukol sa buhay na ito, yung maging number one priority niya ang paglilingkod, ang kanyang trabaho. Pinagpalit mo na yung langit. Pinagpalit mo na ang kaligtasan mo sa material. Sabi, nagsusumakit na ukol sa buhay na ito at dumating sa inyo na bigla na gaya ng silo. Hindi mo alam, silo pala yun, patibong. Isner yun, isner, bitag. Sapagat ganun ang darating sa lahat ng mga nangananahan sa ibabaw ng lupa. Dadapwat, mangagpuyat kayo sa bawat panahon, magsidaing upang kamtinyo na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito at mangyayari upang makakatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen! Dahil darating ang araw, maminamahal, sabi, dalawa ang nasa higaan, ang isa'y kukunin, isa'y iiwan. Dalawang lalaki, maminamahal, ang nasa bukid, isa'y kukunin, isa'y iiwan. Dalawang babae ang gumigiling, isa kukunin, isa'y iiwan. Ibig sabihin, mayroon talagang may iwan. Ang tanong doon, sino doon? Sino doon ang kukunin? Tingnan mo yung katabi mo. Tumingin ka sa katabi nyo, sinong kukunin at sinong iiwan? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng nabasa po natin sa Lucas 17, verse 37, sabi ng talata, mga minamahal, pagsagot niya, saan? Sinabi niya, kung saan naroon ang bangkay, doon naman nagkakatipon ng uwak. Sa Israel, kung saan nagkakatipon, maminamal, ang mga buitre, ang mga uwak, pag may patay, nandun sila sama-sama. Iba't ibang uri ng ibon. Ang tanong nila, saan magaganap ang pagbabalik ng malapang noon? Kung saan daw binigay na halimbawa, kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ng mga iba't ibang uri ng ibon, ang mga uwak. Sa atin, saan ba tayo nagkakatipon? Sa tuwing may banal na gawain. Kaya babalik ang malapang noon sa banal na gawain. Pag wala ka sa gawain, nag-rapture, sorry na lang, maminamahal. Bye-bye. Amen? Kailangan lagi kang nasa banal na gawain kasi sabi ng Biblia, if you walk in the light as is in the light, we fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Pag ikaw ay laging nasa banal na gawain, sabi, lahat ng kasalanan mo napapatawad ng Diyos. Sabi, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Lahat ng pagkukulang, lahat ng kamalian mo, pag nandito tayo sa fellowship, nahugasan tayo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Kahit anong kahinaan mo, mapapatawad ng Diyos, magiging karapat-dapat tayo sa langit sapagkat nandun tayo sa fellowship. Pero kahit gaano ka kabanal, kahit gaano ka katuwid, kahit gaano ang iyong pagsunod, pero once upon a time, umabsent ka, biglang nag-rapture, umabsent ka, hindi ka makasama sa langit. Hindi ka makasama sa rapture. Ang chance mo para makarating ka sa langit, magpapugot ka ng ulo. Nasa Revelation chapter 20 verse 4, lahat ng mga napugutan ng ulo, hindi nagpatatak ng 666, nakarating din sa langit pero napugutan sila ng ulo. Kaya ang Biblia, maminamal, ito po past, present, and future. Nakasulat dito yung nangyari noon, nakasulat dito yung mga nangyayari sa panahon natin, at nakasulat dito yung mangyayari pa lang. Past, present, at future. Ito ang tinuturo namin sa inyo. Everybody say, praise the Lord. Ay tumayo, maminamal, umawit tayo, awitin po natin ang awiting the blood. Awitin natin, maminamahal, ng dugo ng ating mahal na Panginoon Kristo. Ito ang makapagbibigay sa atin ng kabanalan, ng kasakdalan, at iligit sa lahat, mga minamahal ng katubusan sa ating mga kasalanan. Tayo tumayo, umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting the blood. Sa ating mga bisita, kung mayroon tayong mga baguhan, kindly, palapitin natin sa unahan, maminamahal, lumapit kayo sa unahan, sa ating mga baguhan upang makatanggap kayo sa ating dakilan Diyos. Beloved brothers, beloved sisters, kindly akayin natin sa harapan yung mga bisita natin. The blood
of Jesus shed for me. Way back on Calvary, oh, the blood that gave me strength from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. My God, and it comes, yes, all my needs. And it dries all, yes, all my tears. Oh, the blood that gave me strength from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Amen. Sa ating mga bisita, mami naman, sa mga baguhan, itaas niyo po yung mga kamay, kindly. Itaas niyo po yung kamay niyo, mga minamahal. Tanggapin yung ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalaga, mami naman, ang sandaling ito. Ito po, mami naman, ang pagkakataon na makakasama niyo ang ating dakilang Diyos sa langit. Ito po ang pagkakataon, mga minamahal, na papasukin ka ng Diyos sa langit. Pag ikaw ay totoong naglingkod sa ating mahal na Panginoon, simula ngayon hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, paglingkuran niyo siya, mga minamahal. Walang kaligtasan sa ating mga kinagisnang reliyon. Walang kinagisnan sa iba't ibang mga religion, mga minamahal. Ang kaligtasan ay nasa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sumunod po kayo sa panalangin, banggitin niyo po mga katagang ito, mga minamahal, tabi panalangin ng pagtanggap. Sabihin niyo po mga katagang ito, sabihin niyo, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, kami po ay makasalanan.
Nagsisisi po kami sa aming mga nagawang kasalanan mula nang kami po'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita, sa gawa't katotohanan, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mga minamahal, panalangin natin ating mga bisita, mga baguhan. Mabisa ang panalangin ng marami, mga minamahal. Kaya panalangin natin sila na sana'y manatiling naglilingkod sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po mga bago naming kapatid, malapang dinawa itong una tuli ng pagtanggap sa iyo, malapang Panginoon. Isulat mo po ang kalamapangalan sa aklat ng buhay, gayon mo sila mga tunay na anak mo. Iligtas mo sila sampu ng kalamamahal sa buhay, ng kalamapamilya, ng kalambong sambayan, magmana sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po sila, pangawakan mo po sila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa mga bisita natin, maminamal, magpabautismo po kayo. Ang bautismo, hindi po ito napakasimpleng seremonya, maminamal. Ito pong bautismo, pinakikita mo na ikaw ay totoong nanampalataya sa mahal na Panginoon Kristo. Maraming mga tumatanggap dito, maraming tumatanggap sa simula, pero hindi na sila nagpapabautismo. Pag hindi ka na bautismoan, useless. Hindi ka naniwala, maminamahal, kahit lumapit ka sa unahan, pag hindi ka na bautismoan. Sabi ng Marcos 16, talatang 15 hanggang 16, ang sumampalataya at mabautismoan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Ang totoong pananampalataya ay nasa bautismo. Kaya magpabautismo po kayo para mga minamahal, maisulat ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay at kayo po'y maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. God bless you po sa ating mga minamahal, mga bisita. Pwede na kayong bumalik sa ating upuan at sa ating mga kapatiran. Umawit mo muli tayo, mga minamahal, para sa pagsalo natin sa banal na hapunan. Awitin po natin, mga minamahal, ang tinapay ng buhay. Habang inihanda natin ang ating puso, ang ating isip sa pagsalo sa banal na hapunan. Magsisipo tayo, mga minamahal, lalo na sa mga Kristiyanong nakalimutan na ang paglilingkod sa Diyos. Sa mga Kristiyanong naging mahalaga ang material kaysa sa espiritual. Sa mga mananampalataya na tinalikuran ang ating mahal na Panginoon at nabaling sa sanlibutan. Umawit tayo, mga minamahal. Magsisipo tayo, mga minamahal. Ihanda natin ang ating puso sa pagsalo sa banal na hapunan. Hallelujah. Upang tayo'y magpapabilis, ang salong ito'y iyong inumin, siyang bagong tipan sa atin. Yan ang dugo tumigis upang tayo'y luminis. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayuman
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo mga minamahal. Pagsisiyan natin ang ating mga pagkukulang. Idalangin natin, maging karapat-dapat tayo mga minamahal. Napakarami natin mga pagkukulang. Napakarami natin. Manalangin tayo mga minamahal. Jesus. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal Panginoon, patawarin mo po kami. Ano man ang aming mga pagkukulang. Ano man ang aming mga kamalian, patawarin mo po kami, mahal Panginoon. Igawad mo yung masaganang pagpapatawad. Maging karapat-dapat po kami, mahal Panginoon, makasalo sa banal na hapunan. Linisin mo ang aming mga puso. Linisin mo po kami sa lahat ng aming mga kalikuan, mahal Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat sa mga oras dito, dakilang Diyos. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Iniling ko maminamahal, awakan natin ang tinapay, mga minamahal. Sinabi rito sa unang Korinto, mga minamahal, sinabi po rito ng banal na kasulatan. Ang sabi ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 24, mga minamahal, ang sabi ng talata. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisikain sa pag-alaala sa akin. Kainin natin ang sabay-sabay ang tinapay, mga minamahal. Hawakan po natin ang katas ng ubas. Sabi ng talatang 25, gayon din naman, inawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay nating inumin, mga minamahal.
Damin natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Habang nararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, umawit po tayo. Awiting tinapay ng buhay, mga minamahal. Hallelujah! Ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, mag-isa. Ng katawan, pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan, hirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, mag-iisa. Yan ang kagong lumigit upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo sa krus ng Kalbaryo ay lumigit. Ang tinapay ng buhay, ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawan na mayubay. Yan ang dugong tumigil. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ay aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Magbabalik si Jesus na buhay. Amen. Mga minamahal, sama-sama po tayong manalangin habang nasa ating kalagitnaan pa ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Manalangin po tayong lahat sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan. Idulog natin sa ating dakilang Diyos anong ating mga kahilingan, mga pangailangan. Opo, dakil at papagpala po naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Malapang nang sama-sama po namin idinudulog ang mga kahilingan ng mga kapatiran po namin. Ano man po kalmataglay na karamdaman, ano man po mga
taglay, Panginoon, ng mga natitirang mga kahinaan. Patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso. Hipuin mo kami, Panginoon, pagaling mo lubusan ng aming mga sakit, ang aming mga karamdaman, palayain mo kami sa lahat ng aming mga natitirang mga kahinaan, pagpalain mo lahat ng mga anak mo, material, physical, higit sa lahat sa spiritual, pagpapala, Panginoon, sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Sus. In Jesus' name, in Jesus' name. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mahal, sabayin niyo lahat ng gawa ng kalabang, di mo mga karamdaman, mga panghihina, panlupaypay, demons of materialism, lahat ng gawa ng kalabang, panghihina, panlupaypay, vices, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin, demons of infirmities and diseases, cast out in the name of Jesus, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng gawa ng kalaban, lumayas kayo mga bisyo, pag-inom ng alak, paninigarilyo, lahat ng gawa ng kalaban, lumayas kayo, panghihina, panlupaypay, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah, be healed, vices begun, in Jesus' name. Bless us, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayong lahat, mamaya na mahal. Nasa Lucas 6:23, magsilundag tayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit, mga minamahal. Tanda po natin, yung sakripisyo po natin, hindi po kayang ikumpara sa gantimpalang naghihintay sa langit. Amen? Kaya magsakripisyo po tayo, mga minamahal. Malapit na pong bumalik ang ating mahal na Panginoon. Pahalagahan nyo higit sa lahat ang paglilingkod sa Diyos kaysa sa mga material na bagay. Pag naiwan ka dahil sa material, wala pong kabuluhan ang pera pagdating ng araw. Lahat ng mga ginto, lahat ng mga pera, walang saysay. Pag may tatakan ng 666, kahit wala kang pera, bibigyan ka ng pagkain, bibigyan ka ng kailangan mo, pero wala ka ng kaligtasan. Kaya bago mangyari yan, mga minamahal, nasa langit na po tayo. Kaya sabi ng Biblia, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon. Hallelujah, praise the Lord. 3 beses, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga minamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. At